Many fled when the battle came. Hearts grew weak, they ran in shame. Fields once promised, left behind, trading truth for fear in mind. Pressure rose like a raging storm. Voices loud said, "Don't hold on." Inheritance they cast away. Forgot the price, refused to stay. But there was one who chose to stand with faith and sword within his hand. Stand your ground, don't run away. This is your God-appointed place. Though the pressure shakes the land, hold the promise, take your stand. Stand your ground and don't let it go. This is the field the Lord has sown. He will fight, you won't stand alone. Stand your ground. When the others turned and fled, fear was loud, but faith was said. This ground is mine, the Lord has spoken. I will stand, though I am broken. Not by might nor strength of man, but by the power of God's own hand. In the place where He remained,
So, welcome po uli mga kapatid sa ating live streaming online Bible study. Ito po ay pre-recorded na, inyo pong mapapanood. At every Thursday, amin po itong ginagawa, 7 p.m. dito po sa Salawag Unida Christian Church. At ito po ay Zoom live na ginagawa po namin kasama ang mga kapatiran. At ito po ay nire-record namin para po sa mga makakapanood nito after ng online Bible study. Kaya amin po kayong inaanyayahan. Every Thursday po ito at amin po itong ina-upload upang mapanood po natin. Ito pong series ng Stand Your Ground. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay aming nakakasama. At mapapanood niyo po ito. Join us every time na meron po kaming ina-upload. At saan man kayo dako naroroon, ito man ay nasa Pilipinas o kayo po ay nasa abroad. Sa panahon po kung saan napakaraming distraction, pressure, at uncertainty, naniniwala tayo na ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katatagan, direksyon at lakas upang tayo manatiling tapat sa ating calling. Ang series po na ating pong tinatalakay sa Stand Your Ground ay nakabase ho sa buhay ni Shama ng ating pag-uusapan. Inikayat po namin ang bawat isa na ihanda po ninyo ang inyong mga Biblia o inyong mga notebook kung meron po kayo sa inyong tabi habang nanonood po dito. At siyempre yung ating puso, tayo po ay sama-samang matuto mula po sa salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mararamdaman ninyo na kayo po ay blessed dito po sa live stream na ito o ating pong video na ito, pwede po ninyong itag ang inyong mga kaibigan o mag-comment po kayo sa ating pong comment section kung kayo po ay napagpala at kung ano man po ang inyong takeaway, pwede nyo po i-comment. Kami po ay patuloy din na ma-encourage na yung ating pong online Bible study ay nakakaabot ng sa inyo po na nakikinig o nakakapanood po dito. So again, welcome po tayo sa Stand Your Ground at simulan po natin ang ating pong pag-aaralan ngayon sa second session po natin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay sa ating pong pagpapatuloy ay pinamagatan ko pong the pressure at ating pong katanungan ay why people run. Doon po sa 2 Samuel chapter 23 verse 11 ay mababasa po natin yung isang simpleng salita na sinabi po doon, and the men fled from the Philistine. May mga panahon ho sa buhay po ng bawat isa sa atin na kuminsan yung pananatili or staying becomes harder than living sa buhay po natin. Minsan hindi naman po talaga dramatic yung nangyayaring event sa buhay natin. Minsan parang tahimik lang. Wala namang announcement o walang malaking eksena, pero sa loob po ng puso natin meron pong nangyayari. The weight increases, the resistance grows slowly, at nagkakaroon po tayo ng katanungan sa sarili po natin. Worth it po ba na manatili tayo? Ito po ay isang pressure to run. Sa larangan po ng ating buhay, may mga pagkakataon ho na tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong damdamin sa ating sarili. Naitanong niyo po ba sa sarili ninyo sa panahon po na kayo ay nasa panahon ng mga pressure sa buhay, ay nasabi po natin, worth it pa ba na ako ay manatili? So
So sabi ko nga kanina sa Samuel chapter 23 verse 11, nang makita ng mga tao, no, nakasamahan po ni Shama ang mga Philistine o mga Pilisteo ay pasugod sa kanilang lugar, sila po ay nagtakbuhan. Ang Bible ay walang paliwanag, walang clarification kung bakit sila tumakbo. Pinakita lang po sa atin kung ano po yung naging karanasan ni Shama sa panahon ngayon at yung kanyang istorya ay ipinakita dito po sa dalawang verse na ito. Siya na nanatili at kanyang ipinagtanggol yung kapirasong lugar na kanyang kinalalagyan at yung mga taong kasama niya na taga roon ay nagsialisan. So, ang katanungan ho mga kapatid ay why people run? Why people run? Sa unang tingin, madali po nating husgahan yung mga tao kagaya po sa panahon po ni Shama na sa panahon ng pressure ng buhay, may mga pagsubok, mabilis silang tumatakbo dahil pwede nating sabihin na kulang kasi sila sa pananampalataya or kulang sila sa courage. No? At minsan sinasabi natin, kulang sa commitment. Pero kung magiging honest tayo, hindi ito malayo sa atin. Nangyayari din po ito sa buhay ng bawat isa. Dahil minsan may mga moment na hinahayag yung lalim ng pangangailangan ng tao. No? When pressure increases, the instinct to escape becomes strong. Malaking katotohanan sa buhay po ng mga tao. Internally, sa kaloob-looban natin, pag tayo dumadaan po sa mga pressure and challenges in life, mas madaling isipin ang tumakas. Tayo tumakas sa mga challenges na kagaya nito. Ang sunod nating katanungan o katotohanan na ating pong makikita po dito ay minsan ang mga tao ay they want to escape or run because they feel it right. Madalas na sa ating human instinct to escape, gina-justify natin na okay lang naman na tumakas o tumalikod doon sa ating kinalalagyan. Running is not about cowardice, tandaan po natin. Ang pagtakbo ay hindi naman laging karuwagan, kaya ang tao ay tumatakbo. Minsan, tumatakbo ang tao patras no, sa kanilang mga challenges dahil they want to survive. Meron tayong tinatawag na survival instinct. At ito po ay embedded sa atin being human. Kapag mabigat ang sitwasyon, natural po sa tao na maghanap ng exit. Sabi nga natin, fight or flight. At kadalasan, ang pagtakbo ay mukhang wise decision. Sinasabi ng ilan, pwede naman akong magsimula uli. Hindi naman ako obligado rito. No? Or minsan, mas madalas sinasabi natin, no? May mas magandang opportunity sa ibang lugar o sa kabila. Sometimes, those statements are not entirely wrong. Hindi naman talaga siya laging mali. Yung mga ganitong mga statement. Pero, lagi nating isipin mga kapatid, in this moment, no, sa critical moment or
crisis or challenges sa buhay po natin, napakahalaga ho ng tinatawag na discernment sa buhay natin. Discernment becomes critical in our decision making. No? Although it looks like running is not sinful, can appear reasonably, no? But discernment becomes critical in this moment. Not every exit or not every escape is a wise decision. And not every opportunity is from God. Minsan, sabi ng Proverbs 14 verse 12, no? There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. O minsan, akala natin yung paglabas doon sa katungkulan o pagkakatawag ng Panginoon sa atin is a wise decision or wisdom, sabi nga natin. Pero sabi ng Proverbs na merong mga assumption tayo na hindi pala ikabubuti natin, kundi tayo magiging discernment. Ang sabi rito sa 2 Samuel chapter 23, the men in the field made a logical decision. No? Maaring nakita talaga nila na hindi nila kakayanin yung mga kalaban dahil mga advanced po ang mga Pilisteo when it comes to warfare. At sila ay mahihina at wala naman silang ganong talagang mga weapon to fight. No? At hindi technologically talagang underdog po sila. So maaaring ganun yung kanilang reason why they fled when the Philistine are attacking them. Pinili na yung tinatawag nating survival mode. Pero they failed to see what they were leaving behind. O yung isa sa malaking pagkakamali ng mga tao na umalis at hindi nanindigan dun sa lupa na kanilang pinagkakalagyan sa mga pagkakataon po. So, sabi nga natin, running feels like relief. Escape creates temporary comfort. Lagi natin sinasabi, pwede namang magsimula tayo uli. So, may mga opportunities, but temporary relief hides long-term loss sa buhay natin. Another thing is, siguro malaking katanungan po dito mga kapatid, why people leave? Or what people leave behind? Kapag tayo po ang ating niresolve sa ating sarili ay tumakas doon sa challenges na kinakaharap po natin, ay ano-ano ba yung mga bagay na ay iiwan natin? So, una, when people run, they leave behind, number one, yung field. Kagaya ng napag-aralan natin po sa nakaraan, no? Field may be your provision, your protection, your calling. Doon ang gagaling yung mga provision na supernaturally that God can provide. Maliit lang yung lupa, hindi naman significant. Lugar lang ng taniman ng mangumunggo, pero mahalagang bagay sapagkat yung lugar na yon ay pangako ng Diyos. Ay binigay sa kanila.
So, when they run, they left the field. They left the provision, of course. Maliit na lugar, pero andun yung provision nila. At isang malaking katotohanan na iniwan din nila yung kanilang inheritance. Naiwan po nila yung pinamana sa kanila, binigay sa kanila ng ating Panginoon. Higit pa doon, iniiwan nila yung lugar kung saan maaaring kumilos ang Diyos pamamagitan ng kanilang faithfulness. So ito yung subtle danger sa pagtakbo o pagtakas. You don't just escape pressure. You also abandon potential. Hindi mo lang iniiwan yung dahil may pressure sa lugar na yun. Hindi. Mayroon kang iniiwang isang malaking potential na pwedeng mangyari sa buhay mo. You step out of the very place where God intends you or to shape you. Kadalasan, hindi agad nararamdaman ang pagkawala. Because at first, running feels relief. Minsan may ginhawa, no, para mag-alis. But of course, mawala yung mga pressures and burdens natin. Minsan ay pakiramdam natin, may mas magkakaroon ng kapayapaan kung lalayo tayo. At pag ginawa natin to, mayroon din tayong tatawag na sense of control. Kasi ikaw yung nakakapag-desisyon. But what you avoided externally will follow you internally. The same fears, the same insecurities, the same patterns. Nag-iiba lang ang lugar. Pero dala mo pa rin ang sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka pa rin talaga makakatakas sa pressure. Kasi yung iniiwan nating pressure sa panlabas, dala-dala natin ito sa pangloob nating kalooban. Dala-dala pa rin natin siya. Wala pa rin nababago sa atin kung ang ating solusyon ay ang pagtakas. And ulitin natin yung sinabi ng Proverbs 23, verse 7. Sabi niya, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung nilalaman ng ating puso, o iniisip natin sa ating sarili, so yun tayo. So, let us always remember, movement is not always progress. Kung ating titingnan ngayong panahon, we are living in a world full of option. Lahat ngayon, no, sa ating panahon, social media, sa ating mga gadgets, sa ating trabaho, no, there are full of options. Sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, this is not lack of opportunities. Napakaraming oportunidad sa panahon natin na pwedeng pakinabangan natin, magamit natin with full potential sa ating buhay. Pero yung kultura ng sa ating panahon ay napapansin natin medyo kakaiba na rin. Kapag nahihirapan ng tao, ang sagot lagi ay lumipat. Kapag nabubor, hanap ng iba. Kapag uncomfortable tayo, exit ka agad. Parang sa cellphone o sa ating mga gadgets, no? Swipe, scroll, skip, then leave. Diba? Ganun lang kadali. At ito po'y unti-unting nakaka-apekto sa ating kultura. At ganun din po sa ating spiritual life. Kanina ay habang kami ay nagkikwentuhan, napasadahan namin yung pagiging alok ng marami o pag-iwas ng marami sa tinatawag na face-to-face gathering. Ating mga worship service, pinapalitan na natin ito ng online na panambahan.
tawag nating live stream. No? Yung iba, doon na lang sila, nakukontento sila na sa live streaming na lang sila sasamba o makikibahagi sa panambahan sa church. Bagamat yung live streaming ay maganda, lalo na kung ikaw ay nasa malayong lugar at hindi mo talaga kayang makisama sa pagtitipon, ay nakaka-connect ka pa rin sa gawain ng Panginoon through live streaming, yung virtual worship service. Pero kung minsan, hindi na siya nagiging makatuwiran kung ang simbahan ay nasa kabilang kalsada lang at ikaw naman ay nandoon lang sa iyong kwarto at nanonood at hindi ka sumasama sa panambahan. Parang ang hirap isipin kung anong klaseng commitment meron ka kung kaya mo namang makisama sa face-to-face services natin. At hindi lang po ito nangyayari sa iilang mga churches, no? It's almost every church nowadays ay nagiging challenge ito. Bagamat in-encourage natin yung bawat churches na gamitin ang social media to reach more for the Lord. Nagiging global yung ating pag-reach out, pangangaral ng salita ng Panginoon. Kagaya nito, kahit na nasa malayo o nasa iba yung dagat, ang mga tao, kakilala natin, ay kaya nating ipaabot sa kanila yung mensahe via live streaming. Pero ito nga po yung nagiging kultura sa ating panahon. Tila ba yung commitment ay nagiging isang negotiable na lamang sa marami. Yung endurance, nagiging optional. Bakit ka ba magpapakahirap kung pwede ka namang lumagay doon sa komportable ka? So, minsan ito yung nagiging challenge panahon po natin. Standing become rare. Yung pananatili, pagiging matatag ay nagiging parang optional na lang para sa atin. Pero sabi po ng scriptures, mga kapatid, ng Hebrew chapter 1 o chapter 12 verse 1, sabi, "Let us run with endurance the race that is set before us." So, ang ating spiritual life ay ini-encourage pa rin tayo na maging matatag sa ating paglalakbay. Let us run with endurance. The race set before us. Meron tayong kanya-kanyang mga racetrack or journey na inilaan ng Panginoon sa atin na kailangan nating tumakbo ng may katatagan. Itong pagtakbo ng sinasabi ng Hebrew, hindi po pagtalikod doon sa calling ng Lord sa atin, no? Kaya doon sa panahon ni Siya. But it is running with endurance. The race that is set before us. God did not call us to constant movement. He called us to be faithful, or He called us to faithful endurance. Yan po yung mahalaga. Yung ating pananatili o yung ating pagiging matatag. Ano bang ginagawa ng pressure sa buhay natin? No? Pag kami dumadating na mga pressure sa buhay natin. Ito po yung isang malaking katotohanan. No? Pressures in life reveals what is inside. Nire-reveal nito kung ano yung totoong karakter meron tayo. Sa buhay po natin, meron tayong mga fear, meron tayong mga tawag nating comfort,
o convenience, meron tayong pagpapahalaga na tayo ma-preserve natin yung ating sarili. Kaya faith versus fear, no? Convenience versus conviction. At yung self-preservation versus surrendered life. Pareho lang ang nakikita ng lahat. May mga kalaban, may mga panganib, may mga pressure. But one man stayed. Doon sa istorya na ating pinag-aaralan, pareho lang naman din yung kanilang nakita. Kanila yung kalaban, yung dami, yung tsura ng mga parating na mga kalaban. At halos magkakasabay sila na or magkakahawig yung kanilang desisyon na ginawa. Nagkaisa sila. But there is one man who stand his ground. Ibig sabihin, when Shammah stand his ground, hindi siya immune sa pressure. May pressure din na nararamdaman siya at that moment. But his response was different. Dahil dito, makikita natin yung katotohanan. No, na yung pressure na kanyang hinarap ay nagpapakilala kung ano talaga yung karakter ng taong ito. Sabi ng James chapter 1 verse 3, the testing of your faith produces steadfastness. Dito malalaman kung ano talaga yung lagay ng ating kalooban. Mga pagsubok, yung mga pressures and challenges in life ay nagpapakita kung gaano na tayo katatag o mature sa ating pananampalataya. Kaya inaalaw ng Lord yung mga testing sa buhay natin. Sabi ni James, the testing of your faith produces steadfastness. So, minsan kapag tahimik ang buhay, madaling maging faithful. Pag madaling magsabing, Lord, susunod ako. Diba? May kanta tayo, yes Lord, yes Lord. But when pressure comes, doon lumalabas ang totoo. Yung ating fear o yung ating pananampalataya. Dito nakikita yung ating kalagayan. Ba tayong takot o yung ating takot ay napapalitan ng pananampalataya. So the Bible says the men fled because fear became stronger than calling. At kung hindi natin maintindihan, ulitin lang natin yung mga parehong pattern. Leaving too early, quitting halfway, moving without growing. Ito yung magiging kalagayan po natin, mga kapatid. So, ating pong unawain, ano-ano ba yung mga source ng pressure sa buhay natin? Why people run? In their calling, their ministry, their inheritance. Unang-una, pressure comes in different forms. Minsan, ito ay galing sa mga opposition. Yung may mga resistance, may mga criticism, conflict. At mas madaling umatras kaysa lumaban. O minsan naman, galing sa pagod yung ating pressure. May mga emotionally drained tayo. At ito ay nagpuproduce ng spiritual dryness. Tawag nating fatigue. Minsan parang mas mabigat ang magpatuloy kesa kuminto. Kaya nagkakaroon ng exhaustion, spiritual dryness ang tao. Because of the fatigue. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28, come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest.
So yung fatigue, emotional distress sa buhay natin, dryness na ating nararamdaman, ay bahagi ng ating buhay. Pero hindi ito yung magiging dahilan para tayo ay tumakbo, tumakas. Kasi merong imbitasyon dito ang ating Panginoon. Maaaring yung ating dryness spiritually could become an invitation ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya para maranasan po natin yung Kanyang kapahingahan. So, sumunod ay minsan galing ang pressure sa atin dahil sa ating mismong pagkukumpara sa iba. Yung tinatawag nating comparison. Minsan nakikita mo ang iba, mukhang maayos na sila, mukhang pinagpapala na sila, ikaw ay struggling pa din. Parang mas madali ang buhay nila or mas successful sila, mas visible sila. Tayo hindi napapansin. Kaya yung feeling others have it easier, parang ang dali-dali lang ng buhay para sa kanila. Para sa atin ay parang napakahirap. So, we start to compare kung ano yung sarili nating kalagayan. Minsan yan ang nagiging pressure sa atin. Nalala ko nung ako po ay binata pa, nag-start po akong maglingkod sa Panginoon, full-time ministry, na nakikita ko po yung ibang mga kapatiran, isang pamilya na tatayo sila ng kanilang mga bahay. Talagang they are very proud na binigay ni Lord ang kanilang panalangin at sila ay nakapagtayo ng sarili nilang bahay. Bagamat yung kanilang lugar o yung lupa na kanilang inoccupy ay kanilang inuupahan lang. They are so very proud na hindi na sila mangungupahan doon sa maliit na lugar. Binigay na sa kanila ng Lord yung kanilang panalangin. Ako naman, habang tinitignan ko yung kanilang paggawa ng bahay, ako'y parang nagkakaroon ng pag-iisip o damdamin na one day magkakaroon din ako niyan. Pero alam nyo, habang tinitignan ko yun, gumagawa sila, biglang na-impress sa akin ng Panginoon, nangusap sa akin ng Lord, doon sa pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15, verse 1. Sabi doon ay, I am your shield and your exceedingly great reward. Yun po yung biglang nangusap sa akin habang tinitignan ko yung pagkakataon, yung moment na yun. Naalala yun, narinig ko sa aking kalooban, pangungusap ng Panginoon. Siya yung aking gabay, protector, at siya din ang aking regalo, sabi, sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Napawawa ko that time at napayapa yung aking puso. Okay, God is my own reward. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, lahat ng bagay ay sa Diyos natin matatagpuan yung ating mga pangangailangan. So sa paglipas po ng maraming taon, mga kapatid, yung bahay na ginagawa nila, na tinayo nila, mga panahon na yun, siguro after 20 years, o hindi pa inabot ang 20 years, na-demolish po yung bahay na tinayo nila. At talagang sila rin mismo na nagtayo, sila rin po yung nagsira ng bahay na yun. Hindi talaga siya permanent. Everything is just temporary. Ngayon, wala pa naman akong bahay pero masaya pa rin dahil ang Diyos ang nagpo-provide ng aming shelter. So mga kapatid, lagi po nating tatandaan na
don't compare yourself to others. Lalo na kung alam mo ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Nakakadagdag ng pressure sa buhay natin kapag tumitingin tayo sa pagpapala ng iba at hindi natin tinitingnan yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya isang malaking hamon sa buhay ng bawat isa na atin pong laging titingnan ano po ba yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 4, each one should test his own work, not comparing himself with someone else. Wag nating ikumpara yung ating sarili sa iba. Lagi lang nating subukin yung ating sarili. Tingnan ang ating sarili base sa pangako ng ating Panginoon. At wag nating tingnan ang ating sarili sa pagkukumpara sa iba. Minsan doon po nanggagaling yung mga disappointment. At may mga unexpected situation na dumarating din sa ating buhay na nakakadagdag din sa ating mga pressure. Mga panalangin natin na tingin natin hindi pa rin sinasagot ng Panginoon sa mahabang panahon. Nadidisappoint tayo. At ngayon, ang pananatili o yung pagiging matatag natin para bang nagiging failure para sa atin. Pero meron pong isang malaking katotohanan, mga kapatid. Tandaan po natin, pressure is not always a sign to live. Kung may mga pressure tayong nararanasan sa sarili natin, hindi naman lagi yan sign na kailangan na nating litsanin, iwanan, o anuman yung kinalalagyan natin sa ngayon. Minsan, ito po'y isang imbitasyon ng Panginoon para lalo tayong lumali. To deepen our trust to the promises of God. To deepen your surrender to the Lord. Gaano ka pa magiging mag-surrender sa Kanya? To deepen your dependence on God. Yung tatlong bagay na yan, napakahalaga. No? Pagdating ho sa mga ganitong pagkakataon. When pressure comes, hindi yan sign lamang na tayo ay aalis na. Kaya na sign ng Panginoon na lalo tayong magtiwala ang invitation ng Lord, lalo tayong lumalim sa ating pagsuko ng ating buhay, at lalo tayong lumalim sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, that pressure is not always signal to live. Minsan, ito yung panahon na tayo po ay may ginagawa pala ang Panginoon sa atin. Ay inaayos pala ang Panginoon sa ating kalooban. Pinalalalim lang pala tayo ng ating Panginoon. Some pressure is meant to mature you, not to remove you. Amen? So, ano bang danger kapag tayo ay kusang aalis, no? O maagang umaalis or nagki-quit tayo agad kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kapag maaga kang umaalis, minsan namimiss po natin yung ginagawa ng Diyos para sa iyo. Because calling is not formed in comfort. It is formed in consistency under pressure. Tandaan natin to, mga kapatid. Ulitin ko po ito. Calling is not formed in comfort. It is formed in consistency under pressure. Sabi ng Romans chapter 5 verse 3 and 4, suffering produces endurance, and endurance produces character. So, kapag lagi tayong umalis, tumatalikod, bago matapos yung proseso, minsan napuputol po yung formation na ginagawa ng Panginoon sa atin.
At minsan nagiging habit natin o nagiging lifestyle yung ganitong bagay. Urong tayo, yung urong sulong sa buhay natin. Every time it gets hard, you leave. Every time it gets uncomfortable, you exit. Every time it requires endurance, you disengage. Bumibitaw ka agad. Hanggang sa dumating ang punto na wala na tayong abilidad na tumindig pa, tumayo pa kung saan tayo inilalagay ng ating Panginoon. Now, kung ating pong babalikan ang istorya ni Shammah, nang sinabi doon, when he stand ground while others plead, makikita natin yung salita doon sa dulo na sinasabi, the Lord brought great victory. So, na-miss ng mga tao nang umalis, yung victory na ipinadala ng Diyos, no? Sa lupain na yon. At sino ang nakaramdam ng great victory na yun, ginawa ng Panginoon? Yung taong nanatili. Si Shammah, niya. Shammah did not evaluate the situation based on difficulty. He evaluated it based on his assignment. Doon siya tinalaga ng Panginoon eh. Yun yung inheritance na binigay ng Lord sa kanya. And therefore, ipinagtanggol niya yung lugar. Dahil yun ay binigay ng Diyos sa kanya. Ito yung kailangang baguhin sa perspective natin, mga kapatid. Hindi ang tanong ay, mahirap ba ito? Ang tanong ay ito. Ito ba yung bagay o ito ba yung ibinigay ng Diyos sa akin? Siguro yun yung laging magandang katanungan po natin sa buhay, kapatid. Hindi yung mahirap, kundi ito ba ay ibinigay sa akin ng Diyos? Dahil tandaan po natin, if God placed you there, His grace is available. Lagi po nating tatandaan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Alala natin si Apostol Pablo when he asked God to take away his weakness, yung thorn of the flesh sa buhay niya, kahinaan sa buhay niya. Pero ang sagot ng Panginoon doon sa pressure, sa thorn of the flesh ni Paul, sabi niya, my grace is sufficient for you. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, na hindi aksidente na inilagay tayo ng Panginoon sa isang lugar, isang position, ministry, o pagkatawag ng Diyos para sa atin. Always remember that grace is found in the field. God's grace is always found in where He has called us. Tandaan mo po ito, mga kapatid. Ang Diyos ay naroroon sa lugar kung saan Kanya tinatawag, kung saan Kanya inilalagay, kung saan Kanya ipinuposisyon. Hindi natin matatagpuan si Lord dahil doon sa lugar na gusto lang natin, doon sa posisyon na gusto lang natin, o doon sa pagkakataon na gusto lang natin. Inilalagay tayo ng Panginoon sa isang lugar dahil doon niya tayo katatagpuin. At bago pa tayo pumunta sa lugar na yon, mga kapatid, naroroon na siya. Yun ang problema sa marami, kaya hindi natin natatagpuan o nakikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi hindi ka naman doon tinawag ng Lord. Hindi ka naman doon ipinosisyon ng Lord. Pinilit mo lang yung sarili mo. Kaya struggle tayo. Hindi natin makita yung purpose. Kapatid, we have to stay
where God has called us. Again, grace is found in the field kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Isang bagay pa makikita po natin dito, mga kapatid. Stay long enough for God to move. No? Ito yung pinaka-importanting katotohanan na makikita po natin sa nangyari sa buhay ni Shammah. Mahirap maranasan yung sustaining power of God sa isang lugar o sa isang pagkakataon na ikaw ay umiwas o nilisan mo yung lugar na yun. Hindi mo mararanasan yung faithfulness ng Diyos kapag lagi kang tumatalikod bago siya kumikilos. Remember the word, sabi niya, the Lord worked a great victory. So that victory happened because someone stayed. Nangyari yung pong tagumpay na nilaan ng Panginoon dahil merong nanatili. Kung umalis si Shammah, wala tayong ganitong kwento. Kung umalis si Shammah, walang testimony. Iyon ang pinakamaganda at pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Mga kapatid, hindi ikaw ang gagawa ng testimony mo. Si Lord ang gumagawa ng patotoo mo. Si Lord ang gumagawa ng testimony sa buhay mo. When you stay long enough for God to move, mararanasan mo yung great victory ni Lord. At yun ang testimony mo, mga kapatid. So, because remain, God revealed Himself. Nanatili siya kahit sa pressure. Pinakilala ng Panginoon kung sino siya. Nahayag ang Panginoon sa buhay ni Shammah. Or, nahayag ang Diyos dahil nanindigan si Shammah sa pagkakataon na yun. Not a very extraordinary place, isang simpleng lugar, pero makabuluhan. Dahil yung lugar na yon ay lugar kung saan tatatag ng Lord ang kanyang malaking tagumpay. So, sa buhay natin, mga kapatid, napakahalaga na meron tayong determined. Malaman natin sa buhay natin yung tinatawag na divine release sa buhay natin. There is a call to discern. Hindi ito tawag ng pagiging matigas ang ulo, dito yung pananatili sa toxic or abusive situation. Hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia sa atin. This is the call to discernment. May difference ang divine release at ang premature escape. Dalawang bagay yan. Kaiba. One leads to freedom. Other leads to fragmentation. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Ulitin natin yung katotohanan ito. Discernment requires prayer, humility, and trust. Minsan, umiiral sa buhay natin yung katigasan ng ulo, pagiging stubborn. Pero, tandaan natin, itong tawag ng Lord sa buhay natin ay napakahalaga na ating dinidiscern yung kanyang panawagan sa atin. Are you staying or you resolve to escape because of the pressure? Mga kapatid, sa gabing ito, pag nilay-nilayan po natin, ito pong mga katotohanan na ating pong napag-aralan.
for reflection for today, for this week, pwede natin itong gawing part ng ating devotion sa ating daily devotion. No? For this week, pwede natin to pakaisipin or i-reflect po natin itong mga bagay na to. Ano ba ang mga sitwasyon ngayon sa buhay mo na gusto mong takbuhan? Or number 2, what kind of pressure are you currently facing? May mga pagkakataon ba na umalis ka na kaagad bago pa matapos yung proseso ng Diyos sa buhay mo? Number 4, are your decision driven by comfort or calling? Number 5, how can you discern if God is asking you to stay or move? Lagi natin tatandaan, mga kapatid, let us always discern the time God has given us. Tawag na Kairos moment sa buhay po natin. Panalangin po natin na sa panahon ng pressure ay maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong basta-basta magdidesisyon, tumalikod, tumakbo o takasan. Yung pressure, kailangan nating harapin at magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Mas makikita natin ang malaking pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, sa oras na ito. Sa Diyos po papuri at yung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, pwede mong ibahagi itong ating video na ito sa ibang mga kasama natin, makakilala natin, para sila rin ay mapagpala ng ating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Write a comment sa mga reflection natin. Pwede nyo pong sagutin diyan sa comment natin kung meron po kayo gusto nyo ibahagi yung inyong pong reflection dito sa ating pinag-aralan. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. And may the grace of the Lord be with you forever. In Jesus' name. Amen. Amen.